hanggang presensya, alam nating siya ay naroroon noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ba't ito ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan? Kung ang Diyos ay walang simula at walang katapusan, ibig sabihin wala ring sandali sa ating buhay na hindi niya kayang kontrolin. Marami ang natatakot sa kinabukasan, sa hindi pa nangyayari. Subalit sa pahayag 22:13, sinabi ni Hesukristo, "Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli." Ang Diyos na lumikha ng lahat ay siya ring may hawak sa ating hinaharap. Kaya't hindi natin kailangang matakot anuman ang ating pinagdaraanan, anuman ang ating kinakaharap. Ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi siya mawawala kailanman. Sa isang mundong punong-puno ng kawalan ng kasiguruhan, ang katapatan ng Diyos ang ating matibay na sandigan. Ngunit paano nga ba natin mararanasan ang walang hanggang presensya ng Diyos sa ating sariling buhay? Hindi lang ito isang malalim na konsepto, ito ay isang realidad. Kapag tayo'y nananalangin, nagbabasa ng Biblia at isinuko ang ating buhay kay Hesukristo, mararanasan natin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang Diyos na hindi kailanman nawala, ang Diyos na laging naroroon, ay siyang may hawak ng ating kamay. Hindi siya lumalayo, hindi siya nagbabago, at hindi siya nawawala. Nasa Kanya ang simula at ang wakas, ngunit higit sa lahat, siya ang Diyos na hindi kailanman mawawala sa iyong tabi. Kapag iniisip natin ang oras, lagi nating iniugnay ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga segundo, minuto, oras, taon. Lahat ng bagay ay may takdang panahon. Ngunit paano ang Diyos? Ang Hebreo 1:10-12 ay nagsasabi, "Ikaw, Panginoon, ang naglagay ng pundasyon ng lupa noong una at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Ang mga ito ay mawawala, ngunit ikaw ay mananatili. Ang mga ito ay maluluma na parang isang kasuotan, ngunit ikaw ay hindi nagbabago." Ito ay isang malinaw na pahayag. Ang Diyos ay hindi sakop ng oras. Kung ang mundo ay isang libro ng kasaysayan, tayo ay nasa mga pahina nito, lumilipat mula sa isang kabanata patungo sa susunod. Ngunit ang Diyos, siya ang may akda ng libro. Nakikita niya ang simula at wakas ng sabay, sapagkat hindi siya kabilang sa panahong kanyang nilikha. Ngunit bakit ito mahalaga? Sapagkat maraming tao ang nabubuhay sa takot sa hinaharap, takot sa kung ano ang mangyayari bukas, sa susunod na taon, sa mga darating na dekada. Ngunit kung ang Diyos ay lampas sa oras, ibig sabihin wala siyang hindi alam. Alam niya kung ano ang mangyayari sa susunod na araw, sa susunod na taon, at kahit sa kawalang hanggan. Hindi ba ito nagbibigay ng kapanatagan sa ating puso? Ang Diyos ay hindi nagugulat sa anumang pangyayari sa ating buhay. Bago pa man dumating ang mga pagsubok, may nakalaan na siyang solusyon. Sa kanyang walang hanggang kaalaman, alam niya kung kailan dapat kumilos, kung kailan dapat tayong payapain, at kung kailan dapat tayong gabayan patungo sa tamang landas. Isipin natin ito. Sa isang pelikula, ang mga tauhan ay nabubuhay sa kasalukuyang eksena, walang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit ang direktor, alam niya ang buong kwento mula simula hanggang wakas. Ganito rin ang Diyos. Hindi tayo dapat matakot sa kung ano ang susunod, sapagkat hawak niya ang ating kwento. Ito ang dahilan kung bakit ang pananampalataya ay napakahalaga. Hindi natin kailangang makita ang buong larawan upang magtiwala sa Diyos na nakakita na ng lahat. Iyon ang hamon ng tunay na pananampalataya. Ang sumunod kahit hindi pa natin nauunawaan. Kapag sinabi ni Hesukristo na huwag kang mangamba, hindi ba't dapat tayong magtiwala? Hindi natin kailangang makita ang dulo ng daan dahil kasama natin ang Diyos na lumikha ng mismong daan na ating tinatahak. Ang isa pang bagay na dapat nating maunawaan ay hindi tayo palaging makakakita ng agarang sagot sa ating mga panalangin dahil ang Diyos ay hindi limitado sa oras tulad natin.
Sa 2 Pedro 3:8, sinabi ni Apostol Pedro, sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Kung minsan hinihintay natin ang Diyos na kumilos, iniisip nating huli na siya o hindi niya at tayo naririnig. Ngunit sa katotohanan siya ang perpektong nakakaalam ng tamang panahon. Hindi siya nahuhuli, hindi siya nagmamadali. Lagi siyang eksaktong nasa oras ayon sa kanyang banal na plano. Marahil ay may bagay kang ipinapanalangin ngayon at iniisip mong hindi tumutugon ng Diyos. Ngunit tandaan, hindi siya nakakalimot, hindi siya nagpapabaya, siya ay kumikilos ayon sa kanyang tamang tiyempo. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang magtiwala at maghintay sa Panginoon. Kung ang Diyos ay lampas sa oras, dapat nating maunawaan na hindi tayo dapat magmadali sa ating mga desisyon nang hindi muna siya kinukonsulta. Ang ating mga emosyon ay pabago-bago, ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya naman, kung ikaw ay nasa isang panahon ng paghihintay,